Posibleng isunod namang ipaaresto ng ICC ang mga dating PNP chief na sina Senator Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Ayon po yan sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Nagbabalik si Marisol Abdurman. 11:54 kagabi oras sa Pilipinas. Lumapag sa Rotterdam Airport sa the Netherlands ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agad sinimulan ang proseso sa pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court. Isinailalim ang dating Pangulo sa medical check-up. Mula sa airport, dinala si Duterte sa The Hague Penitentiary Institution kung saan siya idinitine. Sinalubong siya noon ng ilan niyang taga-suporta. May mga nag-abang ding mga kontra Duterte. Ayon sa Philippine Embassy sa the Netherlands, nagbigay sila ng winter clothing at care packages kay Duterte at iba pang sakay ng eroplano. Inisyuhan ng 2-day visa ang mga kasama ni Duterte para mabigyan daw sila ng sapat na oras para makapagpahinga. 15-day visa naman ang ibinigay kay dating Executive Secretary Salvador Menzaldea na tumatayong legal counsel ni Duterte. Sinabihan na rin ng mga opisyal ng embahada ang mga opisyal ng ICC at Netherlands Ministry of Foreign Affairs tungkol sa medical at physical conditions ni Duterte. Ipinagbigay alam na rin daw ito sa ICC medical doctor. Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang mahalagang development sa paghahanap ng hustisya ng mga biktima. International law is not as weak as some may think. When we come together, when we work, when we build partnerships, the rule of law can prevail. Sa isang video message, inako ng dating Pangulo ang pananagutan sa mga nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, maaaring susunod na ipapaaresto si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa na nauna nang sinabi na handa siya sa pag-aresto. Pati si dating PNP Chief Oscar Albayalde na hinihingan namin ng pahayag. Ang kumbaga malinaw, may susunod at hindi kailangan na matapos ang trial ni Duterte o may kailangang substantial na mangyari bago matukoy ang mga susunod or co-perpetrators. ICC lang daw ang makapagsasabi kung gaano katagal bago ilabas ang susunod ng mga arrest warrant. Ang PNP handa naman daw makipagtulungan sa International Police o Interpol kung sakali. Kung hihingi po sa atin ng tulong muli ang Interpol, but sinabi na rin po natin ito na yung stand po natin dito is yung ating legal obligation sa ating mga international police counterparts po under the principle of reciprocity. Lokal na otoridad naman daw ang tututok sa mga nautusan. Sabi ng Justice Department, hinahabol na raw sila para malaman kung labas na sa batas o extrajudicial ang pagpapatupad nila ng war on drugs ng dating Pangulo. Marami na po tayong in-investigate na kaso tungkol dito sa mga supposed police abuses. We will continue to gather and collate evidence, and we will make sure that those who are charged with these crimes will be given their day in court. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abdurman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.